Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwalat sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang iyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timothy chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Tatak safety with a humble heart. Pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hello, mapagpalang araw po sa ating lahat, mapagpalang oras, at welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito, ang ating PESMA Plus. At sa ating muntiring gawain, itong pagninilay po natin, we usually call it Gospel Reflections. Subalit sa pagkakataon na ito, hindi po tayo magkakaroon ng Gospel Reflections dahil pinadalan po tayo ni Pasma Juban ng isang video po ng Salmo. So, tingnan natin at pagnilayan dahil nga ay tayo may chance na pagnilayan natin ng Salmo. We usually call it, di ba, yung Gospel Reflection. Now, ang Salmo ay kinakanta natin in between the first and second reading sa Misa or immediately after the first reading kung isa lang yung reading natin. And dito naman sa PESMA, usually ang binabasa lang natin is ang yung Gospel. At ito po yung nangyayari every Wednesday, Friday at Sunday na gospel yung binabasa natin. So, PESMA nga is, ang ibig sabihin nga ng PESMA is pagnilayan ng Ebanghelyo sa madaling araw sa Pilipinas. So, pagnilayan ng Ebanghelyo is more on the gospel. But at any rate, let's try to reflect on this. So, ang Salmo, alam natin na ang Salmo or ang Book of Psalms means a book of praises, di ba? O kung sa atin sa Catholic, ang tawag ng US bishops is the school of prayer. Now, praying psalms offers praises to God. Kaya nga, a book of praises siya as a source of all blessings. The psalm also referred to a prayer book of the Bible, ancient prayers that reflect every situation in human life. The diverse imagery of the psalm speak to our journey through life. Now, responsorial psalm at Mass voices a prayer of response to God from what God has said to us from the first reading of the Word during our Holy Eucharist. So, yun po ang pinaka-short description ng ating Salmo. At tingnan po natin, pakinggan muna natin ang ating Salmo na ipinadala ni Pasma Juban. You are my inheritance.
So ayan, thank you po. Ang ating psalmist ngayon, si Sister Lila Natavio Solis. At thank you din, Pastor Joban, sa iyong pinadala na short video na ito. So lately lang, in few weeks ago, may bisita kami. Ito po ay matalik na kaibigan ng aking asawa. Pumunta po dito sa amin at umikot kami. Pumunta kami actually sa shrine of Our Lady of Champions. Yan po ang only apparitions approved in the US. Dito sa Wisconsin, ito ay isang state katabi namin. Mga 3 to 4 hours drive. Pumunta kami doon. Pero habang kami nagda-drive, nagkausap kami at sabi niya is may kinikwento isa sa akin. Ito ay madalas nangyayari sa atin, lalo na yung mga pamilya na may mga konting ari-arian. Usual ito na nangyayari dahil din sa kakulangan ng ating mga magulang, ng mga lolo, lola, na ayusin muna bago sila mamatay. So pag namatay na sila, ang pag-subdivide ng mga properties ay nagkakaroon ng konting, hindi lang konti, minsan grabe yung kaguluhan. At sa kanya, sinabi niya na meron siyang tito na I think it's 82 or 87 years old na. At ito'y mahigpit pa na kumakapit sa kanyang prinsipyo tungkol sa kanilang pag-subdivide. At dahil nga dyan sa matigas na ulo na iyan, katigasan ng puso actually, hindi mahati-hati at hindi magamit ang property. So you could imagine that he is already that old, di ba? He's still trying to cling into these material things. Di ba? You are my inheritance. Napakaganda ng salmo natin. You are my inheritance, O Lord. O Lord, my allotted portion and my cup. You it is who hold fast my lot. I set the Lord ever before me. With him at my right hand, I shall not be disturbed. You are my inheritance, O Lord. So makikita natin dito na sa akin ang salmo na ito, kasi usually ang salmo ay praises nga dahil may lamentation ka before and then may solution after that. May solution sa ating Panginoon after that. So yan palagi ang theme ng ating mga salmo, di ba? At yung third na psalm, titingnan natin dito, sabi niya, you will show me the path to life, fullness of joys in your presence, the delight at your right hand forever. You are my inheritance, O Lord. So, kung katulad lang siguro, di ba, kahit sa aming pamilya, meron din. Ngayon, nagkakaproblema din dahil walang pagkakataon na mag-intindihan, magbigayan. At yung tinitingnan natin na if this is the case, a disadvantage ako dito. Yun palagi ang ating tinitingnan sa mga o palagi nating nakikita na tinitingnan ng mga nagkakaroon ng problema sa mga inheritance na ito bilang heir ng property, lalo-lalo na yung property, di ba? Yung lupa, yung lupain. Yung katigasan ng puso, di ba? At yung insistence, perseverance, persistence na kunin kung ano ang nararapat sa iyo na in fact, kung titingnan natin, yung mga heirs ng property na ito, wala rin silang na-contribute. Diba? Kasi binigay lang nga sa kanila. So kung titingnan natin, ang ating inheritance is only given to us. Binibigay lang sa atin. It's not justice, but it's mercy from God. So kung ganito lang siguro kalakas ang ating damdamin, ganito lang ka-concentrated ang ating gawain, ang ating puso at isipan towards the inheritance na iyan, napakaganda siguro kung ang inheritance na iyan ay ang ating Panginoon. You are my inheritance, O Lord. Diba? Hindi sana tayo kakapit dito sa mga material na bagay at dito tayo pupunta sa ating kaligtasan sa kabilang buhay. You are my inheritance, O Lord. Ang sabi nga ng USCCB, sabi niya, it has been rightly said that psalms
are the school of prayer, diba? O yung book of prayers or book of praises. They do not only provide us with models to follow, but inspire us to voice our deepest feelings and our aspirations. Kapag sinabi ng mga manunulat ng Biblia na ang Diyos ang aking bahagi o God is my portion, ang ibig nilang sabihin ay ang Diyos ang pinagmumulan ng ating kaligayahan at pagpapala. Kontento na tayo sa lahat ng bagay na ibinibigay at inilalaan ng Panginoon. Siya ang ating pinakamagandang mana na maiisip at hindi naghahanap ng anumang pag-aari o kaginhawaan sa labas ng Diyos. Kayamanan, karangalan, kaibigan at katanyagan walang kasing halaga sa mga pangako ng Diyos. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Yan po ay nasa Psalm 73:26. Kung ang Diyos ang ating bahagi, wala na po tayong iba pang kailangan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito. At sana po patuloy po tayong magbisita at mag-ikot-ikot po sa ating YouTube channel. Punta po kayo sa playlist, makikita nyo dyan ang classification per topic. So punta lang kayo kung gusto nyo balikan yung ibang nilay. Meron dyan po mga ibang nilay. So, and don't forget to subscribe at i-like din po, thumbs up, para naman matulungan ang ating channel na lumago. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicagoland, and may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.